Naghain ng reklamong cyber libel ang aktor na si Dominic Roque laban sa veteranang manunulat na si Christopher Min. Ayon sa post ng GMA Integrated News Entertainment reporter na si Nelson Canlas, ngayong Biyernes, May 31, 2024, sa Pasig City Prosecutor's Office, nag-file ng reklamo si Dominic. Malicious statements and innuendos sa YouTube channel ni Christy na Showbiz Now na ang dahilan ni Dominic sa kanyang isinumiting reklamo. Buong post ni Nelson, nagsampa ng cyber libel case ang aktor na si Dominic Roque laban kay Christopher Min sa Office of the City Prosecutor ng Pasig City. Ang ilang malicious statements and innuendos na sinabi ni Fermin sa kanyang YouTube channel na Showbiz Now na ang naging basihan ng aktor para magsampa ng kaso. Wala pang ibang detalye tungkol sa reklamo. Ito ang pangatlong cyber libel complaint na inihain laban kay Christy ngayong buwan ng May 2024. Una siyang sinampahan ng ex-fiancé ni Dominic na si Bea Alonzo noong May 2, 2024 sa Quezon City Prosecutor's Office. Defamatory statements ang dahilan ng aktres kung bakit siya nagsampa na reklamo laban kay Christy. Nag-ugat ito sa mga komento ni Christy at ng kanyang co-host sa YouTube show si Hiwalayan ni Bea at Dominic. Bukod sa kanya, sinampahan din ng cyber libel complaint ni Bea si OG Diaz at mga kasamahan nito sa YouTube show na OG Diaz Showbiz Update. Nagsampa rin ng cyber libel complaint ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan laban kay Christy noong May 10, 2024 sa Makati City Prosecutor's Office. Malicious statements laban sa kanilang pamilya ang ugat ng reklamo ni Sharon at Kiko kay Christy. Ayon kay Kiko, dahil sa mga panirang salita at akusasyon ni Christy tungkol sa kanilang pamilya na inilabas sa vlog sa YouTube at sa mga Facebook posts ng host, kaya sila nagdesisyon ni Sharon na sampahan ito ng reklamo. Diin din ni Kiko, karapatan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo na ang kanilang pamilya, laban sa mga mapaninirang pahayag na binibitawan ni Christy sa social media. Sa isang sagot sa entertainment portal na nagpadala ng message kay Christy, may sinyang pahayag, karapatan ng sino man ang maghain ng kaso laban kanino man. May piskalya na manghuhusga sa asunto. Nandun ang laban, wala sa labas. Matatandaan na noong nakaraang February, binasag na ng aktor na si Dominic Roque ang kanyang pananahimik tungkol sa mga isyong binabato sa kanya ng kolumnistang si Christopher Min sa kanyang mga vlogs. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Fernandez and Singson Law Offices, pinalaga ng aktor ang mga malicious and defamatory public statements ng showbiz columnist. We write on behalf of our client, Mr. Dominic Roque, appertaining to the recent statements of Ms. Christopher Min in her social media vlogs. We strongly condemn the malicious and defamatory public statements of Ms. Fermin. These defamatory statements were made by Ms. Fermin under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from Mr. Dominic Roque. Saad sa official statement ng kampo ng aktor na inilabas ng GMA News. Matapos nito, ay inisa-isa nila ang mga malicious defamatory innuendos ng showbiz columnist, gaya ng pagiging benefactor ng isang politician na siya ring nagmamay-ari ng tinitirhang kondo ng aktor. The messaging of the innuendos were clear and unambiguous. In fact, the malicious and baseless innuendos were quickly picked up by social media netizens, several of whom even uploaded a photo of Dapitan Mayor Bullet Halusos without his knowledge and consent. Paglilinaw nila, wala itong katotohanan dahil matagal ng kaibigan ni Dominic si Mayor Halusos at ang naturang kondo
ay nirerentahan lamang niya sa alkalde. He is embarrassed and apologizes to Mayor Bullet Halosos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious defamatory public innuendos of Ms. Fermin. Nagsalita rin ito sa pagkakalink ng pangalan ng dating kongresistang si Bong Suntay na isa rin sa di umano'y benefactor daw ni Dominic. By making such a statement, Ms. Fermin made the innuendo that unreasonably cast doubt on the sexuality of the former Congressman Bong Suntay. Again, Mr. Roque would like to apologize to former Congressman Bong Suntay and his family for the embarrassment caused by the deplorable innuendos made by Christopher Min. Nilinaw rin ito na walang pag-aaring gasolinahan ng binata. Furthermore, Mr. Dominic Roque does not own a clean fuel gas station. In fact, all clean fuel gas stations are company-owned, saad ng bugado na aktor. Bagamat naiintindihan daw nila bilang artista at kilalang personalidad, bukas ng ilang parte ng buhay niya sa publiko ngunit hindi raw lisensya ng mga mainstream media at independent vloggers ang free speech or freedom of the press dahil may mga batas na nagpoprotekta sa integridad ng isang individual laban sa public, malicious and defamatory statements. Ms. Fermin acted outside the bounds of protected free speech and intentionally caused damage to the integrity and honor of the affected individuals. Pagbibigay diin sa naturang statement, walang katotohanan na nagtalo sina Dominic at Bea ukol sa prenuptial agreement. Finally, to set the record straight, Mr. Dominic Roque and Ms. Bea Alonzo never fought nor had a disagreement over a prenuptial agreement. Reckless statements relating to the alleged disagreement over a prenuptial agreement between them are not only unverified, but merely based on speculations intended to produce a negative image on the parties concerned. Matatanda ang nilinaw na noon ng kampo ni na Christopher Min kasama sina Romuald Chica at Wendell Alvarez na wala silang binanggit sa kanilang vlog sa pangalan ng mga politiko na uugnay sa issue. Wala po kaming binanggit dito sa SNN o kahit sa CFM. I-rewind nyo ng paulit-ulit. Kahit i-rewind nyo, wala po kaming nabanggit na pangalan. Iyan ang say ng kolumnista.